Sabi ko naman sa inyo guys, magliliwanag din yung kaisipan nyo. But for some of you guys, no, parang somebody is trying to control the situation. So it's either you are trying to manipulate the person or kayo yung minamanipulate ng person. I'm also sensing na for some of you, parang may nakikialam din na third party dun sa relationship nyo. I'm not saying na this is a love relationship. I don't see that here. Pag sinabing third party, parang sulsol, ganyan. Parang may nagsusulsol din, no, dun sa other person. Parang may nagsusulsol sa kanya, ganyan, na wag makipag-ayos sa'yo, etc., etc. Pero somebody is controlling another person here. Hello guys, hello Scorpio, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Story Mo Ba To? Ito ay isang timeless reading mga kapixie para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Sa reading na to, titingnan natin where you are right now mga kapixie, mga potential and challenges nyo, what you need to focus on, past, present, future energy, mga suggested approach, and yung potential future ng inyong story. So shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Scorpio. Eto, so Scorpio, kayo ay nirepresent ng Queen of Cups sa ating spread mga kapixie. Combination guys ng positive and negative energy. General reading lang, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Comment down below guys if naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo or sa mga reading. Where you are right now mga kapixie, you are having some kind of conflict. May mga problema kayo na pinagdadaanan sa buhay nyo. May mga times na umiiyak kayo. For some of you, maaaring meron kayong hindi pagkakaunawaan, misunderstanding, miscommunication with other people's with other people in your life. Pwedeng specific person sa romantic, pwedeng non-romantic, pwedeng sa kaibigan, sa kamag-anak, sa katrabaho, ganyan. Titingnan natin how this story will unfold mga kapixie. Pero right now, parang medyo malungkot kayo, medyo sad kayo, umiiyak, may mga pagtatalo, no, na experience kayo right now mga kapixie. Potential, this is more on potential mga kapixie, no, magliliwanag din ang lahat para sa inyo, okay? So hindi siya, kumbaga parang this is just a temporary stage or temporary phase in your life. Yung mga issues nyo with this person, mariresolve din yan. Magiging maayos din ang lahat, magkakaroon ng linaw or kaliwanagan between you and that person, and maaayos din yung gusot nyo mga kapixie. What you need to focus on, just focus on yourself mga kapixie and be the bigger person. Sometimes kailangan natin maging maunawain, kumbaga pakinggan natin yung sinasabi nila, kung bakit ganun yung nararamdaman nila, and kumbaga para mag-set tayo ng expectation mga kapixie, no? Tanong natin sa kanila kung ano yung ina-expect nila from us, tapos sabihin din natin sa kanila kung ano yung ina-expect natin from them, okay? Tapos maging maunawain. Become the bigger person mga kapixie, okay? Walang mawawala sa inyo guys kung maging responsible kayo, maging bigger person, maging maunawain, diba? Maging mature enough to handle this situation. Wag masyadong pabebe mga kapixie, alright? In your recent past mga kapixie, maaaring nag-ghosted ka nitong person na to, maaaring nagkaroon ng panlalamig sa isa't isa, kaya dahil dun sa inyong miscommunication, misunderstanding, and yun yung sinusubukan mong i-resolve, yun yung sinusubukan mong ayusan right now sa buhay mo. Nagkaroon ng cold treatment, ganyan, nanlamig sa'yo tong person na to. Pwedeng nagkaroon din kayo ng problema sa pera nitong person na to, baka yun din yung naging cause ng misunderstanding nyo, baka dahil sa pera, ganyan, kaya kayo nagkasira or kaya kayo nagkaroon ng miscommunication itong person na to. Your greatest strength guys, nakikita natin na talagang handa kayong makipag-usap, you're open to communication, to negotiation, yan. Kumbaga very open kayo, no? Hindi nyo sinasara yung pintuan ng communication with that person. Okay lang sa inyo na makinig, okay lang sa inyo na alamin kung bakit siya nagkakaganon, ano talaga yung
gumugulo sa isip niya para maintindihan mo siya, 'di ba? May mga ganun kang ugali, mga kapiksi. And kapag kaganyan, parang you're trying to sort everything through communication, mga kapiksi. That's your greatest strength. And in the near future, guys, no, yung iba sa inyo parang mananatili yung pride for you. Yung pride nyo, iniingatan nyo pa rin, mga kapiksi, pero willing kayo na makinig, willing kayo na alamin. Kumbaga parang willing kayo na to listen, ganyan. But your pride will remain para sa inyo. Kasi parang for some of you, I'm sensing na very importante sa inyo yung pride nyo, mga kapiksi. So, hindi natin alam kung ano yung mga cause ng issues nyo. Kayo lang nakakaalam yan, mga kapiksi. Pero, if feeling nyo, tama kayo, di ba? Wala kayong inaapakan and nasa tamang katwiran kayo, kayo na yung bahala doon, di ba? So, yeah. Suggested approach to, mga kapiksi. Always remember na may karma, okay? Whether you do good intentions or bad intentions, always babalik yan sa'yo and babalik din yan sa kanila. So, kung good karma man or bad karma man yung bumalik sa'yo, kayo lang yung nakakaalam nun. Kasi palagi yan nakadepende sa ginagawa nyo, okay? Dito sa channel natin, I always advise everyone to always stay good, diba? Palaging mag-build ng good intentions para sa inyong good karma. Kasi ayaw natin ng mapahamak. Gusto natin palaging positive, masaya, maayos, diba? So, kayo na yung nakakaalam, guys, kung anong klaseng karma yung dadating sa inyo. Syempre, kung ayaw nyo ng bad karma, gumawa kayo na mabuti. Ganun lang kasimple. What you need to focus, what you need to know, guys, magkakaayos kayo. Okay? Magkakaayos kayo. Yung iba sa inyo, parang feeling ko lalabas kayo nitong person na to. Lalabas kayo, tapos mag-uusap kayo sa labas, ganyan. Through dinner or through lunch. More likely dinner. Tapos, parang dun kayo magkakausap ng maayos, mga kapiksi. And, masasettle nyo din yung gusot nyo or miscommunication nyo with this person. Alright? This is more on fears, mga kapiksi, no? Kasi, this is hopes and fears. Pero, this is more on fears because you have fears. Okay? Ibig sabihin, you have a lot of doubt and fears with your relationship with this person. Parang may pilat na kasi, may lamat na, pilat, ganyan. And, marami ng mga doubts, duda, kinakatakutan, ganyan. So, don't let your fear manalo, no? Kumbaga, wag nyo hayaan na manalo yung fear sa relationship nyo, yung mga duda. Kasi, masisira lang yung relationship nyo, hindi magiging harmonious yung relationship nyo with that person kung palalakasin nyo yung mga doubts and fears nyo. Dapat you focus on love and light and faith and compassion, diba? Para maging harmonious yung relationship nyo with this person. And in the near future, guys, potential future, you may be dealing with an air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Sabi ko naman sa inyo, guys, magliliwanag din yung kaisipan nyo. But for some of you guys, no, parang somebody is trying to control the situation. So, it's either you are trying to manipulate the person or kayo yung minamanipulate ng person. I'm also sensing na for some of you, parang may nakikialam din na third party dun sa relationship nyo. I'm not saying na this is a love relationship. I don't see that here. Pag sinabing third party, parang sulsol, ganyan. Parang may nagsusulsol din, no, dun sa other person. Parang may nagsusulsol sa kanya, ganyan, na wag makipag-ayos sa'yo, etc., etc. Pero somebody is controlling another person here. It's either you're trying to control him or her, or they're trying to control you, or there may be another person controlling your person na wag makipagbati sa'yo, ganyan, wag makipag-ayos sa'yo. So, may mga ganong kaganapan sa potential future nitong story na to. So, wag mong, if this is a third party, wag mo itong bigyan ng energy para hindi siya mag-materialize sa inyong 3D, sa inyong physical reality. Remember, guys, whatever you focus on, manifests. Your energy flows where your attention goes. So, kung hindi mo ito bibigyan ng attention, hindi mo siya mabibigyan ng sapat na energy,
hindi siya magmamaterialize sa inyong 3D, sa inyong physical reality. So, ang energy mo ay i-boost mo sa'yo at dun sa specific person mo para magkaayos kayo. Alright? Okay. So, comment down below, Scorpio, if naka-resonate ka and if naintindihan nyo yung message. Sana naiintindihan nyo, no? Tingnan natin, Scorpio, yung mga additional na mensahe sa inyo. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course, Kapiksi. Sobrang ganda talaga niyan. And magbabago talaga yung takbo ng kabuhayan mo kapag natutunan mo yung course na yan. Magbibigay din ako ng free 1 pampaswerte subliminal until September 30, guys. So mag-avail na kayo habang may promo tayo. So ito yung mga mensahe para sa inyo, guys. Yung first message para sa inyo is kailangan nyo mag-cleanse, no? Matuto kayo mag-cleanse, mga Kapiksi. Cleansing para matabo yung mga negative energies nyo, yung mga stress, yung mga worries nyo. Maraming pamamaraan ng pag-cleanse, mga Kapiksi. Kayo na lang yung bahalang magsaliksik, no? Pero pinaka-the best yung for me, yung paliligo sa tubig alat, yung mga dagat, ganyan. So if meron kayong, if accessible naman sa lugar nyo, no, yung mga tubig dagat, ganyan, libre lang, di ba? Ligo kayo, guys. The best one for cleansing. Kung hindi naman posible para sa inyo, maghanap na lang kayo ng ibang pamamaraan ng pag-cleanse, mga Kapiksi, para mawala yung negative energies sa inyo. Alright? Para ma-cleanse kayo. And be gentle with yourself. Another message para sa iyo. Don't be too hard on yourself. Don't beat yourself up, mga Kapiksi. Huwag ka masyadong harsh sa sarili mo. And also, be very gentle with yourself and make sure na filter mo, no, yung mga tao na nakakasalamuha mo, nakakausap mo, nakikita mo, mga pinapanood mo, binabasa mo. Kailangan puro positive, kasi kapag ka nagbasa kayo ng negative, nag-accept kayo ng negative, nakapag-usap kayo ng negative, guys, lalo nyo lang pinapalakas yung negative energy nyo. Okay? Lalo lang kayong alam yun, kayo yung nagdadala ng problema sa sarili nyo, no? Kapag hinahayaan nyo na kayo ma-expose sa mga negative energies, no? So, kayo lang din yung magsasuffer. Make sure na puro positive, guys, no? In-expose nyo yung sarili nyo sa puro positive para magaan lang yung takbo ng pamumuhay nyo. Alright? Baka naman kasi nagchichismisan na nga kayo, tapos puro nega pa yung pinagchichismisan nyo. Ay, sus Mariosep. Positive lang tayo, mga Kapiksi. Alright? Okay. Alright. So, comment down below, Scorpio, if naka-resonate kayo sa mga messages natin. Ito, guys, yung inyong 2024 kapalaran, no? Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga Kapiksi, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.